recording. So, ayan. Naintindihan ba? Yes or no? Do you understand? Very good. Uy, yung iba, do you understand yung iba? Do you understand? Yes. Lahat Yes po, sir. Okay, Yes, ang sir. dali-dali nun. Okay, so now, ulitin ko. Nasaan yung tip of catheter nito? Okay, midlines. Same thing, nandun pa din siya sa peripheries. So, yan yung tip ng catheter. So, anong ibig sabihin? Anong tawag sa kanila? They are peripheral lines. Correct? Yes? Tama? Yes po. Yes? Okay, very good. So, yun ang Yes, sir. definition. Yun ang definition when you say peripheral lines. You talk about the tip of the catheter. And you talk about the tip of the catheter. Kung nasaan yung in place. Okay, so let's say, anong difference? Sabihin natin. Anong difference? Tip ng catheter ng central line. O, yun yun. O, tingnan nyo yung nasaan ang tip ng catheter ng central lines, no? So, ang central lines, guys, ang tip ng catheter neto, okay? Tip of the catheter, catheter is located saan? At the, or, wag na yung at the, between, no? Lalagay ko between. Lagay nyo between at located between, between the superior vena cava, SVC, and your right atrium. Okay? Superior vena cava and your right atrium. Tandaan na, superior vena cava, right atrium. Okay? So, drawing. Tandaan sa drawing. Okay? Na-note nyo to, guys, ha? Yes? Opo. Yes po. Okay. Okay. So, ito. So, now, sabi ko, tip of the catheter located in between your superior vena cava and your right atrium. So, kung ito yon, ililipat natin ng location, no? Kasi gusto natin ibaba at makita nyo ng maayos. So, lilipat natin sa kabila. Bababa lang natin yung drawing natin. Okay, dito natin siya i-drawing. Okay. So, ito yan siya. Ibig sabihin, ito din, itong pinanggalingan. Okay. So, ngayon, I'm gonna draw your, your heart. So, ito yan. Yung heart. Yan. Okay. So, ito yung, ito yung, yan. Okay. Ito yun. Okay. So, ano yung ibig sabihin, guys? When I say nasa right atrium and SVC in between. So, ito yan. So, yung catheter nyo, okay? Kung ito yung kamay ng pasyente natin, pangit yung ko, naka 400 na nga pa eh. Ito yung kamay ng patient nyo. Yan, ito yung kamay, diba? Kamay ng pangit ng kamay, no? Okay. Ito yung neck. Yan yung heart. Ito yung jugular vein. Yan. Yan yung jugular vein. So, actually malapit. Ang layo ko lang masyado. So, ano ibig sabihin? Pag tinusok ko yan ng central catheter, ang tawag, mahaba yan. Mas mahabang catheter. Pag central catheter, it's bigger, it's bigger, it's larger, it's longer. No? So, pag tinusok ko yan, no? Okay? Yung tip niyan should be here. Yan. Ang tip niyan should be here. In between, okay? Pag
should be in between, okay? In between your RA and your superior vena cava. Okay? Di ba? Yan, i-zoom kong konti. Yan. So, nakita nyo? Yes or no? Yes? Guys? Should be in between, again, between your RA, RA, and your superior vena cava. Yan, yan. Dapat sa gitna siya. So, that's why you call them central lines. Ibig sabihin, yung central lines are directly to the heart, no? So, ganun yan. I-note natin. So, yung central lines nyo, ang note natin dyan is these are inserted, no? Inserted directly, no? In the heart. Diba? The heart. So, ano, delikado, yes or no? Delikado, yes or no? Very good. Yes, sir. So, delikado. Kasi ngayon, kapag you do not practice yung tinatawag nating infection control, no? No? Yung aseptic technique, infection can occur. No? So, tandaan yan. Infection can occur. So, if you remember, no? So, ayan. Naintindihan ba tong part na to? Yes. Oh, ganda, di ba? Ganda nung ano natin, nung part na yan. So, that is your yung tree na malinaw. Anong ibig sabihin? Na-separate natin yung peripheral lines sa central lines. Tama? Naintindihan pag sinabing peripheral sa central? Yes? No? Yes, sir. Okay, it's because of the tip of the catheter. Okay, may i-add ako isa. May tinatawag tayong PICC lines. PICC lines. Lalagay ko dito. PICC lines. Gonna add it. PICC lines. Yan. Add nyo yan. Na-discuss ba yan before? Narinig nyo na ba yan? Hindi pa, sir. Hindi pa, sir. Sa'yo lang. So actually, common to, no? So hindi pwedeng hindi natuturo. Kasi these are common, no? These are common na lines sa hospital. Ginagamit natin yan. Lalo na kapag ang patients natin are hemodynamically unstable. Kaya nga kayo may critical care eh. 'Di ba? Kaya kayo may critical care kasi this is very important sa critical care. So, ang PICC lines, ang definition niyan is ito. Peripherally inserted central catheters. Yan. Nakuha yung yung ibig sabihin ng PICC. Yan. Peripherally inserted central catheters. Yan, tandaan. Okay? So, paano naman to si PICC lines? Oh, nandyan na yung sagot. Nasaan na yung sagot? Nandyan na mismo sa words. Sige nga guys. Kayo nga magpaliwanag sa akin, nasa words na kasi. Sabihin nyo nga sa akin, halimbawa nasa words na yan. Nasan dyan? Yung peripheral, sir, tsaka central. Sige nga. Nandiyan na sa words na yan. Nandiyan na yung sagot. Sige guys. Paano? Paano guys? Bale, sir, papasok siya sa periphery. Pero yung dulo niya nasa central. Very good. O, ganun yan. O, di ba? Kaya sabi ko sa inyo, yung sagot, nandyan na din yung sagot. So, okay. So, pero it's complicated Pero for the simplest thing, ganun yon. Anong ibig sabihin? Isushoot ko siya peripherally. Yan, ganun yan. So, halimbawa, shoot ko siya saan part? Diba? Dito ko siya ma-shoot. Diba? Dito ko siya ma-shoot. Gagamit ng a big na catheter, no? So, big catheter. Yan, shoot ko yan dyan. Tapos, yan. Okay, so so dito na na natin.
na-determine natin yung peripheral na word. Okay? Peripherally inserted. So, ibig sabihin, nag-start tayo inserting sa peripheral na part. Okay? Sa extremities. Anong next? Okay? So, complicated yan, no? So, may tawag kami yan. May mga sheets na tinatawag, pero explain ko yan. Pero hindi naman kailangan yung mga sheets i-explain. Kasi hindi naman siya kailangang i-explain. No? Ang need nito nyo, pag ganitong central lines is, yung nasaan yung dulo or paano siya ginawa. Okay? Ba't may dulo? Ba't nasa heart yung dulo? Okay? Kasi maglalagay kami dyan ng ng tube. A very long tube, no? Pwede ngang ilagay namin dyan is tawag na ito, central catheters na malaki na central lines na extension. Pwede yon, or CVP catheters na mahahaba, mga CVP catheters. So, isushoot yan dito sa butas na ginawa dito. So, halimbawa, ito yan. Shoot yan dito yung shoot yan dito yung tube. Tapos, dadaan yan doon all the way. Mali yung color ko. Should use a different color kasi gray na yun na hindi nyo ma-determine kung saan na siya napunta. Gonna use a different color. Gonna use ito na lang. Yan. So, halimbawa, ito yung tube. No? Yan, diretso siya dyan. Then siya superior vena cava. Tapos ang tip, again, in between your superior vena cava and your right atrium. Understood? Yes or no? Okay. Malamang may mga question kayo. Yun ang inaantay ko. Yun ang gusto ko. Yun ang gusto ko. Oh, sige, question. Counted ba dyan, sir, ang femoral artery? Alin? Or ay yung sa femoral line, sir? Yeah, that is a central line. Kung magdediretso kami, gagamitin natin si femoral vein. Femoral Hindi vein. siya sa example ng PICC. Okay. So dito tayo. Peak line pa din 'yon. Lalagyan natin ng paa. Yan, lalagyan natin siya paa. Yan, lagyan siya paa. Yan yung paa. Ito yung yan. Laki ng heart. Okay? Saan siya magagaling? Femoral na site. Yan. Dito siya tutusukin. Yan. Diyan siya tutusukin. Diyan sa part niya. Tapos ang site natin, ito. Yan. So, saan siya dadaan? Again, sa ilalim. Yan. Inferior siya dadaan. Pero aakyat siya papunta sa same location. So, gagawin natin ng ibang color. Yan. Ibang color. So, ito naman. Yan. So, lalagay ng tube. It's either pwedeng ilagay dyan is minsan gumagamit ng NGT na pinakamaliit, French 4. Yan, French 4. Kapag halimbawa yung ospital, walang stocks ng CVP lines na smaller sizes. So gagamitin NGT tube na French 4. Yan. So ito, isushoot yan dito. So dadaan sa ilalim, inferior. Tapos dapat nandun pa din siya sa target mo na in between RA and your SVC. Understood? Yes? Yes, sir. Very good. So naintindihan. Lahat ba nakaintindi? Yes. No? Galing, 'di ba, Gara, no? Okay? Okay. So, yan. So now you have the 4 different lines na tinatawag natin. Okay, so you have your peripheral lines, no, sa extremities yan. So midline, gitna, nasa may tawag nito antecubital area, central, no, nasa tawag nito in between nung RA and your superior vena cava and
depending on the location, either the arm ang ginamit or yung tinatawag nating sa may femoral part sa may legs. Okay? So, naintindihan? Okay? May question. Ano pang question? Sige, mag-entertain pa akong question. Oy, yung ano natin, yung girls natin, naintindihan girls? Uwe, di nga. Ha? Ano, ba't isa ka lang ano dyan? Saan na yung dalawa? Di na nag ano? Di na nag, di na nag, di na, di na nagkikinig. Okay. So anyway, so yan yan. Okay. So, concerns na tayo ngayon yan kapag IBT. Wala naman tayong ibang concern. Pagdating sa IBT is ano yung mga concerns nyo na alam nyo na. Sige nga. Ang gusto ko sa inyo manggaling kasi review to, 'di ba? So, gusto ko i-mention nyo. I-mention nyo. O, eto nga, may nauna na pala ako. O, yan o, guys, o. O, may nauna na ako. Pero, ang gusto ko, lagay natin in fashion. In fashion. Naka-divide doon sa dalawa. Sabi nga natin, we have your peripheral lines, no? Gusto dapat ilagay natin sa ganon. We have your peripheral lines. Okay, we have your peripheral lines, and we have your central lines. Kasi dapat in order, central line. So, yan ang ibig sabihin. Dapat by that, no? So, yung pinaka-importante. Ang sabi ko, you never memorize. Wag na wag, that's the worst thing that you can do kasi hindi nyo yan siya mamememorize kahit anong gawin nyo. Hindi nyo siya mamememorize ever. So, ganun yan. Okay, so, ano yung mga, kasi yan ang lalagay natin dito sa top eh. Ano yung complications? Diba? Yan naman ang concern natin eh. That is your complications. 'Di ba? Nung nag-exams ba kayo neto, may nakalagay pa dun sa exams nyo para kayong hindi fourth year noon, kung may nakalagay pa 'yon. May nakalagay pa ba ng mga tag nito, locate for a suitable IV site, 'di ba? A bigger vein, a large vein, a straighter vein, may ganun pa ba sa exams nyo? Wala na. Parang wala na, sir. Wala na as in? Nung nag-exam kayo nung CA1 last sem, wala na kayong na-encounter na ganun questions? Wala, sir. Wala na? JC, wala na? Jana, wala na? Wala na? Okay, sige. Very good. So ito na. So, let's go directly. So, let's go to the majors, no? Ano yung majors, no? Ano mga majors nito na complication natin? Okay? So, yung talagang muna. Kasi, ito, pa lang, access pa lang muna to. Access, no? This is your, ibig sabihin, access pa, wala pa tayo dun sa binibigay na fluids eh. So, we'll focus ourselves dun muna sa access. Okay? So, anong complication? Actually, di ba, sabi ko kasi, minention ko na eh. Di ba? Di ba sabi ko, peripheral, sabi natin, ito yan, sila yan. Infiltration. Okay, meron tayong, ano nga to? Meron tayong extravasation. Yan, extravasation. Okay, extravasation. Meron tayong so ang sunod na niyan, mga infection na. Ano nang next is, phlebitis. Yan, very good. Phlebitis. And, ano yung sinasabi ng teacher lagi? Pitik. Emboli. Sabi ng teacher.
Ha? Pitik-pitik daw. Air, Very good. air Pitik-pitik. embolism ba? Yan. Oo, tama. Very good. Pitik-pitik. Yan. Pitik-pitik. Sabi ng teacher. 'Di ba? Anong sabi ko nung nag-MS tayo? Totoo ba 'yon? Ha? Oo, di niyo naalala, 'di ba? Ha. Hindi, sir. Oo, di niyo naalala. Naalala ko yun. Sir, last year pa yun eh. O, tangina ka, 'di ba? Sabi ko sa'yo, gago ka. Kinalimutan mo. Hindi. 'Di May ba? number lang yun, sir. Di ba, Okay. sir? Tama. Ano yan? Anong ibig sabihin? Fake news yon, di yung totoo. No? Pero syempre, pag test yan, lagi yan totoo. No? Pero ituturo ko sa inyo why it's not really true in practice saka sa test. No? So, ito muna tayo. Alam nyo na yan. When you say infiltration, easy lang to guys. Infiltration is just what? Leak lang yun. Leak lang. Nag-leak yung fluids. No, walang kahirap-hirap dyan guys. Leak lang yung fluids yan sa interstitial space. Okay? Yun lang yun. Ewan ko kung ano pang explanation ginagawa ng iba. Leak of the fluids. Sinong fluids? IV fluids yun. Sa inyong interstitial spaces. Interstitial spaces. Yan lang yun. Leak lang yan. Tandaan nyo, leak lang ng fluids. No? Huwag kayong masyadong malito. Yun muna. Leak. Next, infiltration. Saka na yung gagawin kasi para isa-isa. Para makita mo. So, tandaan una, infiltration, leak ang tatandaan. Okay? Para may may tawag kayo sa kanila. Ano pag sinabi nating extravasation? Extravasation. Eto naman yon. Pag sinabing extravasation, guys, no? Remember yung word na tawag na to, na tissue damage, no? Remember the word tissue damage. Yan ang word natin. Tissue damage. Okay? Bakit daw? Yan yon, no? Paano na damage? Anong naalala nyo? Bakit daw damage? 'Di ba? Ba't daw damage? Kayo pa naman, hindi nyo masyadong gamit yung mga words kasi kulang nga tayo sa Stage set. No? Pero syempre, yes, it's either natanggal yung catheter, not in place yung catheter kasi masyadong malikot yung pasyente, through and through, kaala mo in kasi may blood na lumabas, so tinuloy mo yung IV fluids, no? Pero when you say extravasation, ano yun? Tingnan nyo guys, kaya nga tingnan nyo, tissue damage. Yung isa, infiltration, very light, pero sabi natin, we won't take it lightly, no? Kasi pwede siyang maging severe. So, pero pagdating sa definition, infiltration is leak ng fluids, no? Extravasation is my tissue damage. So, ano ibig sabihin? Who's worst? Extravasation. Pero saan siya na damage? Okay, saan siya na damage? Okay, eto na yon. Na damage kasi ang nag-leak nyo, tandaan nyo, may medication na nag-leak. Ano yung mga medications na that causes extravasation or tissue damage? Yung mga, naalala nyo yung mga pinag-uusapan yung mga masasakit sa balat na mga gamot. Yes? 'Di ba? Sa ugat. Yes po, sir. Sinasabi nila, sakit naman yan, nurse. Ganun, 'di ba? Masakit sa ugat. 'Di ba? Yung thick, yung oil-based nga na mga IV na medication, pag oil-based, masakit sa ugat. So, sino yung very common na that causes tissue damage? So, ito, lagay natin again, yung tissue damage is caused by the medication. Ang cause niyan. Anong medication? Siyempre, IV medication. IV meds yan per se. Okay. So, sino ngayon sila? Anong mga example ng meds that can cause extravasation or damage to the tissues? So, halimbawa, meron kayong pasyente na nag on shock, no?
pinapataas yung blood pressure. So anong gagamitin nyo? Gagamit kayong vasopressors. Tama? Gagamit kayong vasopressors. Gamit kayo vasopressors para tumaas yung blood pressure. O, kaso, problema, itong vasopressors natin to, yun, can cause damage to your tissues kung hindi siya sa vein nakashoot. So, dopamine, yan. Okay? Masakit. Dopamine. No? Number one example yan ng mga gamot that causes extravasation. Ano pa? Yung nakakamatay, sino? Sino? Yung nakakamatay? Nakakapatay? Epi. Potassium. Ah, Potassium. Potassium IV. Oh, ano pa? Magsulfate. Those are heavy. Magsulfate, ano pa? Calcium Calcium gluconate. Yan, those are heavy. No? Ano pa? Your antibiotics. Tama? Yes? Hindi ba kasali dyan, sir, yung yung paracetamol? Masakit siya sa balat, no? Masakit siya sa balat, pero hindi naman siya mag-cause ng ng extravasation. Bakit? Kasi hindi siya continuous na binibigay. Yes, every 4 hours siya ibibigay. Tama? Yes or no? Okay, sir. Okay, so natandaan niya. So eto, lalo na to, mas mataas ang risk. So purple kapag yung tatandaan. Mas mataas ang risk, increased risk kapag ito ay infusion. 'Di ba? 'Di ba? Kasi naka-infusion. Ano ang ibig sabihin? Tuloy-tuloy ito na binibigay. Tapos di na-assess ng nurse, yun pala, wala na sa place yung catheter nyo, so nandun na tumutulo, nagstay yung nyo, yung medications nyo sa interstitial spaces, then would cause necrosis. Tissue damage, then necrosis. Understood? Yes or no? Yes? Understood? Yes, sir. Very good, very good. So let's go to phlebitis. Yun muna. Wala mo nang manage. See, that is not smart. After nun, tapos we manage. So let's go to your phlebitis. Yan. Easy. Ano to? Phlebitis. Ano yung phlebitis? Nandun na yung word. Inflammation, sir. God. Very good. Very good. Diba? Siyempre, phlebitis is inflammation of the veins, no? 'Di ba? Nag-inflame, 'di ba? So ano nga yung orientation natin? Pag may inflammation, anong meron? May tissue damage. Hindi pa gagi. Yung sinabi ko, pag may ka talaga ka. Ano sabi ko? Oh, ano? Yung first day. Cell death, sir. Tumalon ka, patay na agad. Dulo agad. Dali, ano yan? Anong sabi ko doon? What did I tell you? Signs. I am palar-calor. Yan, very good. So, anong ipepresent niya kapag may phlebitis kayo, may inflammation? So, meron kayong pallor, dolor, calor, rubor. Kasi those are common signs of expected signs of inflammation. So, meron yan kayo. So, yun ang ino-note nyo. 'Di ba? So, andali. 'Di ba anong meron? Siyempre, may pain, may redness, mainit yung skin, 'di ba? Nandoon sa insertion site. Ganun ang niyan. Lagi yan magsa-start sa insertion site. Then diyan nyo yan usually siya makikita, no? Okay, at the insertion site. Okay? Same thing ito. Alam nyo yung extravasation, nagla-line yan, guys, no? Anong nagla-line? Yung buong line, nagkakaroon ng, yung buong vein nyo nagre-red yun. Magre-red yun, red. Magre-red. Para kayo may linya nun nakaganon. Diretso yun na namumula. No? Ganon yun siya. So, saglit lang. Kasi, isasaksak ko tong ko. Kasi anong tinatagay mo? Patingin. Ano yan? Kape?
Hindi sir, tubig lang. Ako Tubig kailangan ko lang to sir. kasi pang energy para sa inyo. Baka makatulog tayo. Okay? Di pa naman pagod yung utak. Lester. Sting. Hindi pa, sir. Oh, Live na Lester live pa. sunod madali lang to. Madali lang to ha. Kaya, ano, Maganda tinatagay ko dito, sir. Eh. yan. Kaya Oh. on point, ang inaka-alcohol talaga. Kaya on point talaga yung ano natin, discussion. On point lang, okay? On point. So anyway, ito muna. So, when you say air embolism, so air embolism daw. O, di ba? Sana kung naalala nyo yun, tinintindi yung sabi ko before. Air embolism. Fake news yun. Not actually true. Pero syempre true sa scenarios, sa libro, pero not true sa practice, no? So, lagay ko dito sa air embolism para malapit lang. Di na tayo lalayo. Yan, air embolism. Nandito. Hindi na lalayo. Tangina, hindi nyo na naman nakikita yung mga linya ko nagkabuhol-buhol na naman, guys. So, air embolism, ha? So, ngayon, air embolism is what? As defined, no? So, anong air embolism? So, a bolus of air daw that enters your vein. Tapos, didiretso siya doon sa inyong heart, no? Doon, didiretso sa sa heart nyo. The patient can experience tachycardia, chest pain, dyspnea, hypotension, no, cyanosis, no? So, ganun. Magkakaroon ng decreased level of consciousness yung patient nyo. Okay? Dahil, anong sabi? Linagyan nyo ng air. No? Nakalimutan nyo daw na mag-prime. So, i-define muna natin, no? A bolus daw. A bolus of air that enters the vein. Okay? So, yun ang definition muna, no? Okay. I-blue ko nga para kitang-kita. So, this is a bolus. A bolus of air. Yan. That enters the vein. The vein. Yan yan. That enters the vein. So, anong mga signs and symptoms daw? Siyempre, dahil sa laging you take air embolism seriously sa libro. Okay, sa libro. Sa libro lang. Serious libro. Nakakagigil ako na naman. So we have tachycardia. Yan. So meron kang dyspnea. Meron kang dapat sa taas lagay natin decreased level of consciousness. Laging top natin of the list is neuro dapat, no? So meron kang chest pain. Okay, meron kang chest pain. Tapos meron kang hypotension, cyanosis, no? Hypotension. Okay? And cyanosis. Okay. So, ganun yan. Okay. So, doon na ako pupunta sa the meat and the pack. The meat and the pack. So, maalala niyo na naman uli yung sinabi ko before. So, eto ngayon. Sabi ng teachers nyo, how much air do you need para magkaroon ka ng air embolism? So, malamang nag-google na kayo kasi alam nyo nang, ay, oo nga, no, i-google ko nga to. Inunahan nyo na ako. Ginoogle nyo na naman. Sana tinatandaan, wag lang Google. Kaya very good si Lester, natandaan. O, how much air? Sabi ng teacher, pero wag nyo i-google kung di nyo pa ginugoogle. Yung, it's not your fault, no? Siyempre kung ano yung ibinibigay na information sa inyo, yun din naman ang alam nyo. So, ang question ko lang is, how much air can cause air embolism? Guys, how much air? Sige nga. How much air? Guys. Sabihin nyo sa akin. I-type nyo para makita ko. 5 daw, sir, sabi. 5, sabi ng teacher. How much, Milligram.
5 ml. Ah, 5 ml. Ano pa? Sabi ng iba. Kasi ano tayo we are 12, no? Ano lang, i-type nyo lang kung ano yung narinig nyo. Kung ano yung narinig nyo lang sa teacher habang yung CI nyo dun sa CI nyo dun sa hospital. 'Di ba sabi, ay may bubbles, pitik, pitik, pitik. Tapos syempre mag-curious, ma'am, ba't pinipitik? Ganon, gaganon kayo. O, sige nga. Anong sabi ng teacher? Anong sabi? Anong sabi, guys? Wala naman, isa pa lang sumagot, 5cc pa lang. No? Ano? Twice. Twice. Hey. Hey. Or sir, parang madami yung 5cc. 5 ml. Ano pa? Yung iba ayaw. Nahiya kayo. Ano lang yung wala kayong narinig. Thumbs up, thumbs down na lang. So, ibig sabihin walang itinuro yung teacher. Ganun na lang. 'Di ba? So, ganun lang ang ibig sabihin nun. So, anyway, so ganito. So, they say, sabi ng mga teachers natin, ito purple. Kasi ito yung, tawag dito, need to understand. So, halimbawa sabi teacher natin 5 ml daw, 20 ml daw, ganyan, 50 ml daw, yan, sabi nila 50 ml. So, yan usually yung mga number na mention ng mga teachers. So, actually, kaya sabi ko fake news, kasi, ang totoo niyan is, ang totoo niyan is 5 ml per kilogram body weight. No. So, ibig sabihin, if I weigh 100 times 5, ilang air will cause Kalahating litro. yun. So, 100 times 5, magiging ilan? 500 ml? Yes, sir. Very good. So, yun ang considered fatal. Pero hindi pa guys na fatal yon. Ito yon that would really cause a air embolism. Di ba 500 to? So sabi ko nga, halimbawa ito, sabi ko if I weigh 100 times 5, ilan to? 500 ml of air. Tama? Yes? Yes, sir. Okay, 500 ml of air. 500 ml of air. Eto pa yon. Ang need para maging fatal, it should be fast and should be rapidly infused. O, di ba? Meron pang need. It should be rapidly infused to cause fatality. No? Eto meron may nangyari na niyan. Yes. Anong nangyari sa patient? Wala. No? Tawag nito. No symptoms. Wala. No lagi ko asymptomatic. Wala. Asymptomatic. Wala mangyayari. No? Pero kapag you see the word fast and rapid na infused, yun ang problema. No? Tandaan. Yes? Yes? Yes, sir. Okay, very good. So, eto pa, may mga categories yan. So, kasi itong IV lines natin is saan? Nasa veins kasi siya. That's why it's not really detrimental agad. Opo? Saan siya detrimental? Saan? Ayun. Kapag gumagawa kami guys pag ang access namin nasa artery. Ganun yon. Sa artery. Okay, anong ibig sabihin? Detrimental kapag yung line nyo nasa artery, kapag yung access. So, lalagyan ko dito ng yung access in between, no? Lalagay ko dito. So, lalagyan kong separate. Okay? Yan, separate natin yan.
Air embolism yan. Air embolism. Yan. So, anong ibig sabihin? Dito sa kabila, saan siya nakalagay? Sa veins. Yes? Tama? Dito sa kabila, saan? Artery, sir. Sa arteries. Yan ang very important. Yan na. O sige nga, isip nga, ano nga trabaho ko? Ano nga specialty ko? Ano yung specialty ko kung naalala nyo? Ano yung specialty ko? Ano yung specialty ko? Anong specialty ko? Na practice? Kung naalala nyo sa mga kwento ko sa inyo? Sa cath lab, no? Sa cath lab ako. So, sa cath lab. So, halimbawa sa cath lab kayo, gaya ko. Yan yung tinatawag nating cardiac catheterization laboratory. No? So, anong mangyayari dito? Saan ang access namin? Laging arteries yan, guys. Ang sinusyutan naming mga blood vessel is we use the arteries. Diyan kami nagsushoot ng gamot. No? Nagsushoot kami ng fluids. Diyan kami nagsushoot din ng contrast. Kasi gusto namin i-visualize yung heart itself. The coronaries or depending kung ano yung task namin on hand. So, eto ngayon, ang sabi ko, detrimental kanino kay arteries. Dito, detrimental yan. Detrimental. Ibig sabihin, nakakamatay. No? Nakakamatay. Okay? So, dito, alam nyo guys kung ilan lang patay na agad yung patient nyo. No? Even a 0.5 of air that goes to your coronary arteries, your patient, it becomes detrimental. Pwedeng mamatay yung patient nyo. Oh, understood? Nakuha nyo? Yan. Yes, sir. So, even, lalagyan natin dito, even the slightest 0.5, no? Even, yung sabi natin, 0.1 to 0.5 of air, no? Can lead to death. Oh, di ba? Isipin nyo yan, can lead to death. Bakit guys? Nasa coronary arteries ka kasi. Kaya very strict kami dyan, no? Kaya very strict kami dyan. Very strict kami dyan. Yung mga doktor talaga dyan, ang laki ng mata niyan pag tinitingnan yung pinaprime mo ng mga fluids. No? Kasi ayaw, hindi pwedeng may bubbles dun. No? Talagang ilalabas lahat ng bubbles. Lahat, galit tayo sa bubbles. Lalo na kapag nasa cath lab tayo. Yan ang kaaway natin. No? Understood? Yes? Tandaan niyo yan guys, no? So, yan. Yan ang pinaka-difference nila. Oh, laki ng difference, di ba? Yun ang isa patay agad. Di ba? Dito, wala pa, di ka pa mamatay. Unless na yung mga requirement to kill a person. Kaya yung nakikita nyo guys sa TV, yung ini-injikan ng air yung yung IV. Nakita nyo na yun? Hindi pa? Kita na kayo ng ganyang movie? So, ganun yun. So, nag-i-inject sila. So, hindi actually totoo. No, hindi siya actually totoo. So, ito yung need nyo na qualification, no, or things to do para magkaroon kayo ng air embolism. No? Okay? So, let's go to the So, kasi sabi ko nga diba sa inyo, pag may mga ganitong problem, di i-manage yun na. Kasi yun din naman yun. No? Manage yan natin. Okay, so ganito lang yan. Simple. Di ba may rounds tayo, may patient rounds tayo every morning. Tama ba? May patient rounds tayo every morning. Yes or no? Yes, yan. We have a patient rounds every morning. So,
Meron yan, mga nurses, sasabihin ng mga nurses is ano, um, halimbawa bago ka, uutakan ka niyan kasi bago ka. Sabihin na, oh ano to positioning, gano'n. Lagyan mo ng cotton dito sa taas, halos nakatayo na yung IV catheter mo. Nakatayo na ng gano'n yung IV catheter mo. Lagyan mo ng cotton sa ilalim, gano'n. 'Di ba? Sasabihin positioning. Okay, anong gagawin nyo? Anong gagawin nyo? Positioning. Sasabihin niya, sluggish flow, pero it flows. Ay, o di na naman kayo natutuwa. O, choppy ako. Choppy ba ako? Di, sir. Oh. Hindi, sir. Hindi lang namin mag-gets. Anong di niya magets, mga tarantado kayo? Anong di niyo magets doon? Di ba pag may swero kayo? Yung hindi alam. Halimbawa na may swero kayo, di Hindi ba? pa makita siguro. Kayo talaga gusto nyo, yun kasi pag di nyo nakikita eh. Halimbawa, ito yung kamay. Oh, yan, magdodrawing na naman ako ng kamay. Oh, yan, ang kamay. Correct. Okay? Drawing na naman ako ng kamay. 'Di ba kasi sa umaga pag nag-hand off, yung nagpapalitan yung mga nurse, tama? Naintindihan niyo 'yon? Endorsement, sir. Nag-e-endorsement. Tawag niyan hand off. Itigil niyo ng endorsement na 'yan. Hand off. Sige, sir. Okay. Ang tawag niyan hand off. So ano ibig sabihin? Pag nag-endorsement sila hand off, okay? Patient mo mapupunta sa bagong papalit. Okay. So, chine-check lahat yun. Diba? Pag may IV, magtatanong yung incoming, kumusta yung IV mo, 'di ba? Hindi ka maniniwala na sasabihin niya lang, potent, ay patent. Ibig sabihin, patent and infusing. Anong ibig sabihin? Sasabihin niya lang yun eh. Tumutulo yan. No, you have to check. Tama? You have to check. Para first hand makita mo. Halimbawa, nag-check kayo. Sasabihin niya, ba't di tumutulo? Sabi mong ganyan na patent siya, tapos infusing, no? Sino yun? O add nyo nga yung gustong mag-join. Sino ba yun? Saan ba yung mag-join? Saan ko makikita? Add others. Asan na? Payroll. Payroll. So, asan na yun yung gusto sumama? Ito. Yan. Ito. Yan. Bam. Yun. Okay. Welcome. So, welcome to you. Sino yung pumasok na bago? Si Lay yan, sir. Si Lay. Si Rit. Kari, gamit mo yung yung email mo. So, anyway, ayan na, So, hindi wag kayo maniniwala. So, sasabihin niya, kala ko ba nurse, kala ko yan, patent saka infusing well. Hindi, lang yan, nurse. Positioning. Ano ibig sabihin ng positioning? Halimbawa, di ba dapat yung catheter nyo, kung nakatusok yan dyan, tama? Straight yan dyan, tama? Straight yan, tama? Yes or no? Dapat straight. O, tapos naka-transparent dressing. O, tama? Ayan. So, pag yung mga nurse tinatamad or nag-aalibay, sasabihin nila niyan na positioning. Anong ibig sabihin? Galaw-galawin mo different types of position para mag-flow. Halimbawa, pag ganito, yan. Pag ganon, yan. Pag ganito, yan. Ipaikutin mo na siya. Nakita nyo ba? Naintindihan nyo? Minsan yan, nakaangat na. Nakaangat na yung catheter. Anong gagawin nyo? Lalagyan nyo daw ng cotton balls sa ilalim. Lagyan ng cotton balls para maging steady. O, ganoon. Sa ilalim niya, lagyan yung cotton balls. So, nakaangat na halos yung catheter. No? So, what do you do? Simple lang, guys. Anything na tinasabing ganito, anything. No? Sasabihin nila sluggish. Okay, sluggish. Positioning. Yan, positioning. Yan. Na words. No? 'Di ba? Okay? Remove. Okay? Pag maniniwala. Okay? Isa lang ang gagawin. Remove and reinsert. Okay? Understood?
Yes? Bale sa bago na. Oo. Linya na. Hindi maniniwala sa magfo-flow. Anong ibig sabihin? Ma'am, remove it, replace it. Oh, ganun yan. Stricto kayo dapat. Okay? Understood? Yes? Yes, sir. Remove and replace, 'di ba? Sabi niyan ng mom niyo pag uwi tangina niyo, patay kayo sa akin pag kayo ang may mali. 'Di ba? Gaganti yan, 'di ba? Maghahanap yan, okay? So, ano naman, politely, you tell them politely na they have to remove it, you have to replace it. So, pero if you are very good in IV insertion, then do it yourself, no? Ano mo na yan, ambag mo na yan sa society, sa pagiging nurse, sa hospital mo, no? So, ganun yan. So, ito, no to this, hindi pwede, di tayo tatanggap nun. We have to really remove it and replace it kapag meron tayong tinatawag na na infiltration. Understood? Yes? Okay? Yes, Yes? sir. Okay. So, dito, sa infiltration, ano kayang color natin dito na na maging different para matandaan natin? Ito na lang siguro. Ito. Yan. Ibig sabihin itong color na to is the management, no? Yung dulo ang huhugutin ko. So, ibig sabihin this is the management. Dito, remove the catheter, remove and replace the catheter. Different site na, tandaan, different site. Okay? Different site na. Understood? Thumbs up, thumbs down. Okay? Opo. Very good. So, about extravasation, same thing, no? Same thing. Eto lang is problema na to. Kasi your tissue or your cells, your tissues dies. Major ano to guys, this is a major incident, tandaan yan. Extravasation is a major incident. Talaga, papadaanin natin dito. Yeah. Okay? This is a major incident. So this requires This requires a incident report. So this requires a incident report. Incident report. Yan. Make sure na hindi nyo yan guys kasalanan. Okay? This requires a incident report. Kaya nga 'di ba ano ang natin? Ano ang nursing responsibility pag IV? May IV ang patient nyo. You have to check it hourly. No? You have to check it hourly. No? Tinitingnan natin yung site. No? So, ganun dapat ang ginagawa natin. So, ito muna. This is the sabi natin, ito yung management. So, this is a major incident. So, we need to do a incident report, no? Kasi this is a major incident. So, anong gagawin natin ngayon? Remove din. Okay? Pero syempre, meron pang ibang gagawin. Kasi ito, pag this is worse, no? Malaki yung area ng ng namatay na tissue, magpapadebridement yan, guys, no? Magpapadebridement. So number 1 muna na gagawin natin is you have to remove it. Sorry. So you have to remove. Okay, same as doon, no? Kasi mamamatay na yan talaga siya, no? So remove tapos and replace again sa different site kasi need mo yung halimbawa dopamine yan, importante yan, life saving yan no, potassium, everything is important, no? So ilipat nyo na sa ibang site, then tawag natin dito, make sure na sa bigger site, no? Mamaya yung dulo na, halimbawa, what if kasi kapag wala na? Doon tayo sa next na topic. So ngayon ito, yan. So anong next na gagawin yan? So pwede yan may mga
tawag nito, may surgical intervention talaga ako dito. Probable yan na probable yan magpa-debridement kasi may dead tissues. Debridement. Papadebrid yan, guys. No? Oh, understood? That's a major incident. Pwede kayong matanggalan ng lisensya niyan, guys. Wala na kayong trabaho. Okay? So, yan yung gagawin natin, guys. So, phlebitis. Syempre, phlebitis is inflammation. No? So, anong gagawin yan? Same thing. The first thing to do is, again, to remove and to replace. Then, insert it to a different site pag phlebitis. So, pare-pareho So, saan ko naman kaya ito papadaanin? Okay, so di ko sa kabala padaanin. 'Di ba? Nakita niyo na naman yung mahiwaga kong sulat, no? Na nagugulo kayo. Mahiwaga kong sulat. So, ayan, phlebitis. No? So, saan natin ito siya patakbuhin? Sundan yung araw ko, Bala kayo dyan. Okay, dito. Dito na lang sa baba. Yan. Sundan yung arrow ko. Yan. So, yan. So, pag phlebitis, again, same procedure. So, have to remove, and replace, tapos insert again, different site. Okay, different site. So, make sure. So, ganun yan. So, ano to? So, pag phlebitis, automatic, what do you do as a nurse? No? You apply warmth, no? Mag-apply tayo ng warm, compressed, moist compress to the area. No? Warm and moist compress. So, you apply warm or moist compress. Okay. Isip ko na ako, masisinghot ko na kayo. Ang bilis ko na naman magsalita. Naintindihan nyo ba, guys? Yes, sir. Yes, sir. Ako tuloy naghahabol ng hininga. Diba? Si Bloody tumawag sir. Nakikita niyo pa ba si Sir Ayi nyo? Hindi na yata, sir. Ngayon, nasa skills lab kasi siya. Nasa skills lab. Alin, sir? Sa Gobag, sir. Oo. Yan ang nagte-check kala Jana Si Sir Ayi nyo. Okay. So, ito. So, you apply warm. Punasan ko lang. You apply a warm or a moist compress. So, anong purpose nito? Ang purpose nito is to reduce the inflammation. No? This reduces the inflammation. Okay? So, warm reduces the Yan, wala inflammation. Okay? Tapos, maganda nito kasi magpo-promote to ng blood flow, no? So, promotes blood flow. Blood flow. Yan. Okay? Tapos, you elevate the limb. Ganun yan. Para may venous return. Make sure, Oy, Lester, nag-aantay na yung si IB. Lester, galingan mo daw. Nasa na, sir? Nasa likod ko. Sa Crocs pa rin ako, sir. Gusto ng Crocs talaga, Ay, Jana, meron kasi ditong premyo sa review ko. Baka di nyo alam, Jana. So,
Pag part kayo ng review ko, anything that you see, anything that you want, pag top notcher kayo, pwede nyong hingiin na kahit anong gamit ko na nakikita nyo. Ganun yun. Sa top notcher. 1 to 10 top notcher. Kahit alin doon. Eh, lagi naman akong may top notcher eh. Okay. So, ganun yan. Kaya lagi akong nadadali. Okay? So, elevate the limb. Tandaan nyo yan Elevate the limb, okay, to promote venous return, okay? Elevate the limb. So, again, this promotes venous return. Okay, this promotes venous return. Okay? This promotes venous return. Tapos, again, syempre pag inakyat nyo, it reduces your swelling again and reduces discomfort. So, reduces swelling, reduces discomfort. Yan. Mawawala maga. Tandaan. Understood? Yes. Yes, show. Yes, show. Okay. So, lastly, air embolism. Alam nyo yan. Pag itong position ng air embolism, anong position daw? Yan lang ang tinuturo lagi eh. Anong position? Reverse trend na rin. Anong posisyon? Uy, ito lang posisyon yan. Dapat master nyo na yan. Sa air embolism, anong posisyon? Yung paboritong posisyon ng lahat, guys. Semi-power. Ayun. Semi-power na rin. Gago kayo, ayusin nyo. Hindi yan. Hindi yan. Ano yung walang ibang posisyon? Yung pinaka paboritong posisyon. Anong posisyon yun? Isa lang, guys. Alam nyo yan. Sa lahat ng sakit, magpa-OB, procedure, anong posisyon ang lagi nyong naririnig na posisyon ng pasyente? Ito. Supine. Chupine. Supine. Hindi yan. Katay kayo. Left side na posisyon. Di ba left? Pa sa OB, puro left, di ba? Alala nyo? Puro air. Pag namatay kayo, nag-recover kayo, anong posisyon? Left. Di ba? Lagyan kang enema, anong posisyon mo? Left. Di ba? At yun. Yes, sir. So, kapag air embolism, the best position for these patients is left side para to keep the air sa ang part. Sige nga, pag naka-left side kayo, saang part you keep the air para ang takot natin, ayaw natin mag-forward si air papunta saan? No? Ano? So, bale, ayaw natin sa mapunta sa atrium or sa... Hindi. Okay, ito ang sasabihin ko sa inyo. Kaya bakit fake news yung ito? Okay, bakit ito fake news, no? Ito dito sa veins, okay? So, sabi ko muna dito, management. Anong ginawa nating color? Itong no? So, ito. So, lalagyan ko management para di kayo malita. Management. So, left side position. Tapos ano pa? Put the client to ano pa? To a Trendelenburg position. Ganun tayo. Trendelenburg position. No? Trendelenburg. Tandaan niyo yan Trendelenburg position. Okay? So, ang purpose niyan is to trap the air sa ang part. Trap na air sa atin, hindi siya mag-proceed forward. Gusto natin siya pag naka-left ka, position, sinong nasa taas? Ito yung heart. Yan. Yan yung heart, divided into 4. Okay, kasi tayo alam na natin na merong air embolism. So, pinaleft na agad natin siya. So, bago pa umabot ng heart or kung nasa heart man na siya, estimate mo nasa heart na. So, we keep them where? At least, let's keep it saan? Sa RA. Ayaw natin siyang paalisin dyan. No? Kasi air always stays where?
Air, Yes. oh, very good. Air always stays at the top. So what happens? Kung may bubbles man yan, guys, kung may bubbles man yan sa loob, nandito yan, ay sorry, okay? Nandito yan matatrap sa taas na to. Yan ba? Kung ganyan ang bubbles mo. Understood? Yan yung bubbles mo. Yes? Hindi yan mag-move forward. No? Stubborn ang bubbles eh. It always stays at the top. So, yan. Stubborn. This is a stubborn bubble. Bakit? So, kasi always stays at the top. No? They always stay at the top. So, kahit na yan nagpo-flow yung blood, hindi yan bababa doon kasi sa top ang place nila. Understood? Understood? Yes, Yes? sir. Okay. Ito, why sabi kong ganito, why it really doesn't work yung air embolism? Do you know that, paano ko ba ito ilalagay? Anong color naman? Eh, sige, note. Ito, para kitang-kita. Note. Ito. So, note. Note natin. So, do you know that your veins or your blood vessels, lahat both arteries and veins, no? And your heart has the Permeable. ability to absorb air. Yun. So, lalo na kung konti lang yan, wala na yan, di yan aabot sa heart. Understood? Yes? Yes, Yes? sir. O, so yung pitik-pitik, totoo o hindi? Hindi, sir. Okay, pero wag niyo sabihin, sinabi kong hindi totoo talaga. Wag niyong pitikin. Okay, ang sabi natin, sabi kasi ni Kurt, hindi naman siya mamamatay. Hindi naman talaga siya mamamatay nun. Pero wag niyong hayaan pasukan ng bubbles. Okay? Okay? Yes? Yes, sir. Okay. So, wag niyo namang ano, 'di ba? May bubble doon tapos hahayaan niyo lang. Wag. Mag-practice tayo na hindi tayo nalalagyan ng bubbles inside, no? So, ayaw natin 'yon. Though di naman mamamatay yung patient, no? So, pag sa exam yan, laging patay, no? Kahit ilang number pa yan, basta lagi yan patay pag exams. Okay? Understood? Yes, sir. Okay, very good. So, yan. So, tinetest pa ba yung procedure? Yes or no? Tinetest pa? Guys? Gora nung IV, no? Oo, 'di ba? Dami niyo natutunan. Oy, peripheral pa lang 'yon. Pupunta pa tayo central. Okay? Ay, wala namang central, no? Walang central. Wala, sir. So, puro peripheral. Opo, kamay-kamay lang. Okay. Pero hindi, sa exam mo lang peripheral. Ay, walang central line. Para makaproceed sir, tayo sa kabila naman, sa peri-op. Ay, opo, ayun lang po yung mga sinabi. Yun lang ang sinabi. Opo. Okay, sige. Very good. So, okay. So, eto okay. Sabi natin, tawag nito, tinitest mo yung mga documentation nyo, ganon, patient teaching, ganyan. Tapos assessment, ganon. Yes or no? Yes, sir. Okay, sige. Yes, sir. So, syempre, pag mag-IVT, tangin po, di ba dahil? Pero mas mahaba pa nga ang ko lecture ko dito eh. Ilang oras na ba tayo? O 1 hour na. Di ba, 1 hour na. IVT lang. IVT 1 hour. Okay, kasi mas maganda yung explanation natin, di ba? Okay. So, ganito. So, lagi naman yon before you insert, no? Before you insert, syempre, dapat may doctor's order. Yes or no? Yes or no? Dapat. Yes. Yes, sir. Syempre, dapat lagi may doctor's order. Kaya gagawin ko dito. Dito na lang, sa gilid. So, yan na. So number 1, very important, si doctor's order. So, MD's order. MD's order. Yan. Pagkakalimutan. So,
dapat during IV insertion or before it, no? So before the indications ng IV insertion, so syempre lagi tayong look for the site, no? Assess yung site. Kaya nga 'di ba may mga sinasabi tayong dapat malaki, straight, no? Yes? Tama? Tama ba? Yes. So sa dapat straight, 'di ba? Biggest, no? Biggest na nakikita mo saan pa, no, do not use yung tinatawag nating alin, yung areas na bendable. Tama? Yun na lang yung word para alam nyo. O, ang ginamit natin doon, antecubital area. Never use that. Anything na bendable. Yes. Never use a bifurcation, hatian. Never use yung bifurcation. No bifurcation. Bifurcation. Ako ginagamit ko yun. Kasi alam ko kung paano i-shoot doon sa bifurcation. Alam niyo bifurcation, guys? Yes or no? Oh, very good. Oh, sa hindi nakakaalam, ang bifurcation is ito, hatian. Halimbawa, ito yung veins mo. Yan. Ito yung veins mo. Itong hatian na to. Yan. Never use this. Never use this site. Okay? That is a bifurcation na site. Understood? Understood? Okay, wag dyan. Always use itong part na to and this part. Okay? Yan lang. Pero sa bifurcation, no. Okay? Ayaw natin ito. Dito, no. No to this. Understood? Yes? Yes to this. Yan. Yes to this. Okay? No to that part. Okay? So, ano pa? Yan. So, wag kakalimutan yan. Okay? So, assess the site. Okay? Tapos, green. Okay. Ano pa? So, anyway, latex allergies. Yung sinatawag nating latex allergies. Halimbawa, you assess for latex allergies. Ito, nino-note ko lang kasi baka may gumagamit pa ng latex. Pero talagang wala na ngayong latex, no? Wala nang latex. So, pero again, assess for latex allergy. Di nyo napansin, wala nang latex na gloves. Before, ang daming latex gloves. So, ang daming kamay na laging namumula. Assess for latex allergy. May allergy yung mga ang daming nurses, no? Dahil dun sa latex gloves. So, ano pa? So, assess yung client for any medication na allergies, no? So, dapat alam na natin yan before pa. Assess for meds na allergies yung client natin. Kaya sa ER pa lang dapat alam na yan. Ito sa ER pa lang dapat na-determine na yan. ER should determine na yan. Determine. No? Kung ER patient, sa ward kung direct to room na patient. No? So, ganun yan. So, ano pa? Meron din guys na adhesive na allergy Meron din adhesive allergy. Yung tapes, no? Tama ba? Meron din tayong allergy doon. Assess for adhesive or yung tape na allergies. Okay. Ano ba yung mga tape na available dito sa atin sa market natin? Micropore, yes? Tama? Micropore. Tama? Ano yung makapal? Yung masakit? Leucoplast. Yan. Yan yung mga pag nakakapit talagang madikit yan, no? So, eto na. Yung last, syempre, sa assessment, pag na kayong gumamit, you avoid ano yun? Ito, malaking avoid. Malaki daw yan, liit. Okay. Ano yung avoid? Shunt saka fistula. Tandaan yan Avoid, shunt, and fistula. Alam niyo yun, di ba? Yes or no? Yes or no? Shunt and fistula.
Pang dialysis. Yan, yung mga nakikita nyo sa dialysis. Never insert there. Okay? Yes? Sa dialysis. Dialysis Yes, access. sir. Dialysis access. No to that. Okay? No to that. Chance and fistula yan. Wag dyan. Never, ever, 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 forever. Okay? So ano pa? Ano pa yung things to avoid? Ano pa? Siyempre, if meron na dyan dating injury, sabihin natin meron kang injury, no? Okay? Pag may injury sa area, halimbawa, edema, halimbawa may edema na, may inflammation na, no, wag na doon. Look for another area. Yes? Kung may mga trauma, wag na doon. Tama? Okay. Halimbawa, paralyzed, wag na doon. Okay, yan, naisip ko pa yan. Paralyzed, naisip ko yan. Pero kasama yan, naisip ko. Paralyzed, wag doon. O, eto pa yung pinaka-importante. Nakasulat na nga sa pinto, tinusukan nyo pa din. Anong ibig sabihin? Anong ibig sabihin? Merong, nakasulat na sa pinto, anong ibig sabihin? Merong ano? May precaution. No, may precaution. Ibig sabihin, may instruction na wag nyong tutusukan doon. Tinusukan nyo pa din. Okay? If there are precautions, no? Okay, if there are precautions. So, avoid yan. Yan yun. Napakaligang avoid. May precautions. Okay? So, ganun yan. Understood? Walang nalito, ha? Ha? Wala na, sir. Okay, very good. So that is very easy. No? So again, pag tiningnan nyo yung lahat natin dito, yung sabi nating complication. So dito din yon, makikita nyo yung three most common na complication. Kung isa-summary lang na naman natin dito sa taas, lalagay ko lang naman dito yan sa taas in summary na complication. Sasabihin ko lang naman yan dito sa may part ng sa peripheral lines, no? Sa part ng peripheral lines, no? Ano lang sasabihin ko diyan? Infection, no? Infection, ano pa? Phlebitis, o yan, phlebitis, tapos ano pa? Infiltration, and extravasation. Yun lang naman yan. O, yan ang tinatawag nating complication nila. Pinulit ko lang yung nasa baba para wag niyong kalimutan. 'Di ba? No? Kasi ito this will not happen to a central line Alin ang hindi mangyayari sa central line? Syempre yung infiltration. Kasi nasa peripheries yun. It won't happen sa central line. Sino lang yung pwede sa central line? No? No? Ang pwede sa central line is si infection. Yes. Sorry. Yes. No. Si phlebitis. Malamang hindi. Bakit? Kasi nasa heart nga yung tip neto. Understood? Yes? Yes, sir. Okay, nasa heart ang tip niyan. No? Pero pwedeng magkaroon ng ng complication na tawag nito. Pwedeng magkaroon ng thromboembolism, no? Dito sa kanya, sa central lines. Pero hindi natin siya pag-uusapan. Pero again, pwede dito, central line, infection, anong pwede kong i-shoot? Side sa infection. I-shoot ko lang para at least alam nyo. Tawag nito, infection, thromboembolism, yan. Thromboembolism, yan. Dahil sa naalis na clot sa dulo ng catheter, thromboembolism yan. So, syempre same thing, air embolism, mas delikado air embolism dito, okay? Mas delikado air embolism dito kasi nasa heart na diretso yan. Infection is very kasi nasa heart na, yan. Okay? So, pero not our topic for today kasi hindi siya kasama. Ano lang yan, nice to know, good to know. Okay, for now. Pero ano to, very important to know. Understood?
Yes? Opo. Very good. Okay. So, dito, dahil nag-procedure tayo, diba? On top of the procedure, aside sa MD's doctor, MD's order, so, isa sa mga pinaka-importante is yung dapat you have to inform or ask for a consent doon sa patients natin. Anong ibig sabihin? Dapat alam nila na may procedure tayong gagawin. Tama? So, on top of that, so dapat dito, iba yung color. On top of that, yung ibig sabihin, on top of that, meron tayong explain sa client natin yung procedure. Diba? Explain the procedure sa patient. Yan. Very important yan. Diba? So, aside sa procedure, anong feeling ng client nyo, anong nafe-feel niya about the, wag yan, wag color na to kasi, na siya, pag neto, hindi natin nakikita maayos. What does your client feel? Yan. Diba? Ganun ang inisip natin. Tapos, tawag na to, you will keep the privacy during the insertion. Tapos, you have to be supportive, no? Siyempre, dapat, tayo, especially kung pediatrics yan, patay tayo. Hirap yan, kaya ayoko sa bata eh. Diba? So, mahirap mag-insert. Kasi madrama, madaming kwento pag pedya. Okay? So, ganun yun, madaming kwento. Bili ka pa toys. May toys ka pa toys. Okay, understood? So, super easy to. Yes? Super easy? Easy peasy? Yes? Easy peasy? Okay. Sige, mag-stop